Grocery day today. Ganda ng sikat ng araw. Bagong dilig ang mga halaman. Duman tayo naksana. Tingnan mo yung ano. Yung pinaka-tip niya. Lahat naman yung berde talaga. Bihira ka makano na. May ano yan ako. May crack. Tingnan mo stas. Ito pala nakano. Labanos. Tsaka carrots. Kuha ka plastic. Meron sila rito ano yun. Breadfruit. $3.99 per pound. Dalawa. Tapos may lychee. Kano yung lychee? $5.99. Kaya lang mukhang di masarap at maputla. Merong toge na. Wala. Doon ba din eh? Sarap magana eh, yung lumpiang gulay. Check mo buti kung bago pa. Kung bago-bago. Minsan kasi nagtutubig na, di ba? Sobrang mahal nung ano yun. Broccoli na florets. $9. Ayan, let's go. Ayun, walang toge. Meron man isa lang yung maganda, kailangan ko at least dalawa. Tara na. Nakabili akong dalawang t-shirt. Naka-sale kasi. $9 na lang. Pang bahay-bahay. Yogurt. Pili ka ng yogurt. Kuha ka. Try mo. Ayan na si Jermaine. May kukunin lang na pineapple. Mas madali talaga pag dalawa. Ang bilis lang magana. Ang bilis mamili. Dito naman kami ngayon sa Seafood City. Nilang ang palaya. Wala kasing ang palaya dun sa ano. Tsaka yung bok choy dito mas maganda. Wala ring toge. Ayun may toge pero hindi ko alam kung fresh. Ma-check. Ganda ng kulay ng mais ah. $5.99. Ito may toge. Ah, pangit na. Matubig na yung ilalim. Buko pandan. Das na ice cream. Mahal naman, $18.99. Grabe na yung mahal naman ng siopaw ngayon. Bola-bola, $18.99 na. Last time nabili ko niya, 11 something lang. Ayan na yung mga pinamili. Ngayon itong nakakatamad na, mag-ayos. Ayan si Jermaine. Ayan si Jonas, bagong gising. Ayan dito yung bisita pa rin niya sa bahay. Kaya may katulong magbuhat ang dami ng karne kasi next week sa katrabaho ko. Tapos bukas may bisita nga kasi kami. Ayan. Medyo marami-rami. Dahil yung karne may order na kare-kare, sisig, ano pa ba? Cebuchon.
So, ayan. Ito yung binili ko para bukas yung liempo. Pinahiwa ko na naman ninipis kasi iihawin namin yan. Tapos, chicken wings inihaw din. Tapos, sinigang na hipon. Request nila yun. Yan, pakwan. Tapos, mga gulay na lang typical. Tapos, yan. Usually, bumibili ako ng soft drinks kapag may bisita parating. Bukas lang bibili ng yelo. Tapos, kung adik-adik na yan, mga pang 2 weeks na grocery. Kaya hindi ko na siguro i-haul. Ito yung shank. Mahal na rin naabot ng karne. Pero sa bagay marami naman to. Nasa 200 din. Anong ginagawa dyan? Nandiyan ka? Tatanim siya ng mga yung mga na-germinate na buto. Ito nga mga hindi pa namin na itatanim. Just say a very certain subset of the Canadian population. Not on your phone, eh? You were on your phone? No. No one else went in the ditch from the ice, though, so I don't understand how you did. I said no one else went in the ditch from the ice but you. Where's the ice? That's crazy, man. How long have you been driving for? How long you drive for? 10 years? 4 years? How long did you drive? How long you can't understand? How'd you pass the test? You can't understand English. How long did you drive the truck for? Yeah. How long? 2 months. 2 months. In Canada? That's fucking crazy, man. You could kill somebody. Hopefully they take your license away. The highway. We're talking about a vehicle weighing about 30 tons or more with a full load of cargo. You and other retarded leftists have diluted the word racist so much to the point where you don't even know what it means anymore. You can't weaponize it against us anymore. It's getting old and tired. So I'll ask again, do you feel safe on roads with Mag-ina yun patay. of their vehicles? I grip my wheel much tighter when I see them barreling through intersections. It's like vehicular minesweeper. After a tragic crash left a mother and her 8-year-old daughter dead, RCMP say the pair was driving near Altona Friday night when a semi-truck driver failed to stop at a stop sign and plowed through the intersection. It's senseless. It was completely unnecessary. 7 p.m. Yes, it's dark out, but all indications are, we're trying to find out why that semi didn't stop. According to police, the crash happened in the rural municipality of Rhinelander at provincial roads 306 and 201, just over 100 kilometers south of Winnipeg. The driver of the SUV, 35-year-old Sarah Unger, was pronounced dead at the scene. Her daughter Alexa was transported to a Winnipeg hospital where she died from her injuries. The truck driver, a 25-year-old man from Brampton, Ontario, was treated for his injuries and released from hospital. RCMP say they hope to talk to him soon. Alexander, is this intersection known for... Ayun, yun ang aming mga pinapanta naman. Nakakatuwang panoorin yung mga vlog na Nakaka-relate kasi kami. Kagaya Ngina. Diyan lang sa intersection namin dyan. Napakasimpleng intersection. 4-way. Actually, walang 4-way siya. Pero alam niyo naman kung ano yung diba, yung right of way, yung mismong main road. Galing ka ng street. Tapos may main road dito. Dire-diretso yung BMW, sapul yung truck. Kasunod na lang sa amin ng konti. Nauna lang ng konti. Talsigan yung mga parts ng nung truck tsaka nung BM Galing sila naka-cellphone Naka-cellphone sila lagi, naka-cellphone. Hindi sa disclaimer lang na hindi kami galit sa personally na galit sa nila na pag nakakita ka ng actually, mga kapitbahay nga namin nagbabatian pa kami ng mga kalahi nila, pero syempre sa pagdadrive nila hindi talaga kami agree the way sila yun talaga nakakainis. Doon ka maiinis talaga kung paano sila mag-drive.
Minsan merging, ang bagal. Meron naman, ubod ng bilis. Yung pala, pag nilingon mo, naka-cellphone, okay, minsan nasa traffic light, nag-go na, naka-stop pa rin. Naka-stop pa rin. Kasi hindi niya alam na naka-green light na. Nawala, kasi, lalo na dito sa Calgary, medyo binawasan na nila yung police presence, lalo na sa mga ewan ko nga, bakit ganun eh. Dati higpit mahuli ka nagsa-cellphone. 300 yun, yung kaibigan ni Ron, di ba? Ano na yun, dinampot lang yung phone kasi naka-GPS. Nakita siya. Charge, 300. Yung mga yun talagang nakaganon. Yung mga kalahi nila nila. Dahil nagda-drive talaga eh. Mapapansin mo kasi kung may gewang-gewang minsan mag-drive eh. Nakita nyo naman kung ano yung mga bali-balita, di ba? Yung mga, lalo na kung nandito kayo sa Canada, pag mga truck driver, karamihan sa kanila, puro mga Indians din. Hindi naman doon sa talagang galit kami sa kanila, pero natataon na yun ang topic na pwede natin pag-usapan. Hindi naman kami kagaya ng mga hindi natin itatouch yung mga bagay na sensitive na ganyan. Pero kami kasi, yun yung na-observa namin, na-experience namin, nakakagit-gitan mo, yung mga truck na... Last time, tignan ako sa marami na kami... Nag-green na yun sa akin, pag-una ako. Imbes na mag-wait siya, kasi dapat yield siya, di ba? So, mag-yield siya. Dinaretso niya, buti na lang talagang naano ko yung manibela. Kung hindi, salpok talaga ako. Truck pa yung dala niya. Oo. Yun ang mahirap eh. Elit na sakay na dinadrive ko, di ba? Yun ang mahirap. Wala, hindi ka na makakabusina kasi ang isip mo, unahin mo na maging safe ka eh. Wala lang, parang wala lang nangyayari. Wala eh. Kaya nakakatakot. Kita nyo yung mga reaction nila, parang hindi ko alam. Ewan ko, bakit ganyan. Tsaka may sa marketplace ba yun? Yung nagsasabi nag-expose sa marketplace na parang... Yung mga nagtatruck na kalahi nila na ganyan. CBC yun, CBC Marketplace. Yung mga kalahi nila na nag-aaral, may tracking sila school eh. Kasi may-ari ng tracking school. Indian din. So, binibigyan nila ng priority na magkaroon kagad ng license para makapag-drive na agad. Yung iba, mga international student. Hindi na dumatagal sa i-drive lang nila, tuturuan lang ng ilang araw. Tapos okay na, ipapasa na nila yon. Ito na yung lisensya mo. Sa tingin kasi nila, parang okay, drive lang. Hindi nila alintana yung danger na pwede nilang ibigay. Kasi sinishare mo yung yung kalsada sa mga pangkaraniwan na driver. Ikaw dapat well-trained ka dahil nga heavy load yung dala ng truck mo, malalaki. Dapat medyo ka talaga, yung awareness mo sa road is mataas. Kumpara sa mga pangkaraniwan na driver. Nagsi-cellphone din kagaya na lang ng aksidente na yun. Pero truck yung dala mo. Pag naka-aksidente ka talaga, sigurado. Paano yun? Biglang huminto. Kagaya sa highway, di ba? Huminto. Sa likod mo, truck. Tapos nagsa-cellphone siya. Di wala na. Sa airport nga rin, di ba? Meron yung Cybertruck naman, dinadrive. Kalahi din nila. Napunta na, nasa kabilang lane, sa right. Napunta sa kabila, sa left, dulo. Hindi syempre, kawawa yung mga ma-aksidente. Mabuti kung sila lang ang ma-aksidente. Yung mga topic kasi namin kagaya niyan, maraming nakaka-relate. Hindi lang nila kumbaga hindi nila nasasabi o na-express kasi nga magmumukha tayong racist sa kanila. Comment nga sa atin, racist tayo. Pero sa totoo lang, tama ba yun, di ba? Tama yung ginagawa nila. Tama ba yung kagaya na lang nakaraang vlog namin, di ba? Totoo naman yung in-expose namin sinasabi namin Kaya lang hindi sila makapag-assimilate. Tanyo nga yung mga comment ng mga ibang Canadian sa mga Pilipino pagdating sa trabaho, pagdating sa pakikipasalamuha sa mga customer. Nag-a-adapt sila kung anong kailangan. Ganon din tayo sa pagdadrive. Hindi natin dinadala kung dadaling natin, kagaya nung pagbabala sa ubas na pagdadrive sa atin, yung mga jeepney driver, mga bus driver. Sa Pilipinas, hindi uso yung kahit nasabihin mo may lane, may sisingit. Dito kasi hindi pwede Kahit motor ka nga, hindi ka basta sisingit Hindi, ibig sabihin nga, hindi natin dinadala yung nakasanayan natin. Basta singit na lang, wala nang lane, ganyan.
Pero pagdating dito, sunod tayo sa batas. Yun yung hinahangaan ng mga Canadian sa ating mga Pilipino kasi marunong tayong mag-assimilate do sa country na pinunta natin, mapa New Zealand yan, mapa Australia, Canada, US, kahit saan. Natututo tayo, nag-a-adjust tayo. Sila, hindi. Diskarte nila. Parang yun ang alam lang tama. Yun na yun. Oo. Aksidente. Kagaya na lang yung matagal na yun. Ilang taon na yun. Yung Humboldt, yung ating Edmonton, ng mga estudyante na football player. Isang bus yun. Isa lang yata natira doon. Hockey? Hindi, football. Football ba? Isang bus yun. Patay lahat. Dahil lang sa stop sign, hindi siya nag-stop. Dumare-diretso siya. Siyempre dito sana yung mga nagda-drive na yung right of way. Siyempre nga naman, sila kampante na mag-go dahil right of way sila. Right of way ka eh. Hindi nag-stop yung truck na yun. Knowing na alam mong yung isang driver alam niya rin na yung batas o yung yung road signs dito sa Canada. Tapos hindi pala, dadare-diretso siya. Kaya kami actually, pag nagda-drive kami, alerto kami. Kasi kahit sabihin mo right of way ka, kahit hindi ka nagmamadali, nasa linya ka. Babanggayin ka lang basta dahil nagsiselfone, mga ganun. Hindi maiwasan. Makita mo, parang gumigewang na ganyan yung binubusinahan kayo pag alanganin. Kasi makita mo, pag nadaanan mo, lalapasan mo, nakita mo, nakagano cellphone. Nasa highway ka, sa guys sa Stony, tsaka Deerfoot, mabilisan ang drive dyan. Dito lang, yung simpleng yung salubungan salubungan kayo. Yung left side mo, may arrow yun, nale-left lahat ng nando doon. Tapos yung dito sa diretso, di ba? Parang gano'n. Kaso yung iba, ewan ko, parang ang gulo nung Iba rin kasi ng di ba? Hindi ka pwede dumaretso dapat dumadiretso sila Kaya minsan, hinihinto ako din Nakalagay naman yung may sign naman na malaki na mag-yield ka sa green light. Kaso iba, walang yield. Diretso siya. Tama. Ang mahirap kasi dyan, kagaya nga bibigyan mo ng truck na malalaki. Tapos yung kotse sa kotse, delikado na nga Pero truck pa kaya na ganun kalalaki. Di buhay na tao yung talagang kikitilin nila pag nagkaroon ng aksidente. Kami nga lang, actually, dito kami sa Northeast, maraming ganyan lahi. Kaya minsan nakakatakot mag-drive. Kaya ikaw talaga titingin. Adjust ka. Talaga. Tignan mo lahat, pati sa likod mo, hanggat maaari. Check ka ng mga side, yung mga rear view mirror mo, tsaka side. Kasi pag hindi mo alam mamaya yan na pala. Dahil nga kasi cellphone nila. Dati naman hindi Hindi. Nung bago mag-pandemic, hindi talaga ganyan kadami ang mga ang mga nagiging aksidente. Hindi lang dito sa Calgary, kundi sa kasi after pandemic din, laki ng populasyon ng Calgary Sobrang dami. Dumami, tapos ang daming aksidente. Halos araw-araw talaga. Araw-araw na pala talaga. Dati bihira ka na makakita ng aksidente or kapag nakikinig ka ng radyo, wala kang maririnig ngayon. Eto, huwag kayong dadaan dito. May aksidente sa Deerfoot. Southbound, northbound, mga ganun. Buti na lang medyo kami sa Stony, medyo maluwag-luwag. Medyo, pero ito lately, dami rin aksidente. Dami na rin aksidente. Tagal mo pang matetenga sa traffic. Dito nung kailan ba yun? Last summer ba yun? Yung nag-rollover siya, patay halos lahat ng mga bata. Yung mga bata. Mga estudyante. Kalay din nila. Kalay. Mga hindi naka-seatbelt yung mga bata. Tumilapon. Kami, last summer yun, di ba? Last summer, O itong yun? Hindi, last summer lang. Nagsara Stone. Sarado. Pag ikot sa kabila, sarado pa rin. Yung pala, from kabilang lane. Hindi lang lane kasi may island din naman. Hindi, siya Umiikot pumunta sa kabila. Kaya parehong both side close. 16, 17 years old. 17, 16, may 15 pa ngayon yata yung namatay yung dalawang bata. Nakakatakot na mag-drive. Kaya ingat-ingat na lang tayo mga sobrang talaga yung kumbaga luwag na makakuha ng lisensya, ganyan. Lalo yung sa mga truck.
Kasi nga, nauso yung mga lagay-lagay. Corruption. Babayaran, exam, bayad. Pasado ka na, okay ka Yun na. yung in-expose nung yung marketplace talagang... Kaya sabi nung di ba? Sana tanggalin yung license mo. Which is dapat nga ganun di ba? Hindi lang license, kagaya nun, naka-aksidente siya. Pero mo, may snow nga yun. Pero wala naman siyang kasalubong, walang kahit na hindi pa rin ganun kakapal yung snow, kung tutuusin. Umikot ka ng ganun sa kalsada. Yung aksidente. Kawawa yung Ay, no. Yun lang naman ang aming hinaing at mga, yung sa amin kasi, opinion namin yun, tsaka yung experience namin sa kalsada. Nakikita namin, na-obserba namin, at the same time, may mga tao rin na nag-express ng ganun sa YouTube. Kumbaga, parang, ano lang din namin, hindi lang pala tayo nakaka-experience ng mga ganun. Tsaka yung mga viewer din namin ng mga palipat ng Calgary. Actually, hindi naman dito sa Calgary Pero ma-experience nyo talaga pagdating dito. Marami so, talaga. So, doble-doble ingat na lang pag sabi nga ng mga lumipat galing ng Ontario, akala namin hindi ma-traffic, hindi magulo yung mga driver. Halos pareho lang doon pala sa Ontario. Kaya kasi si Jonas, pagkagamit niya yung kotse, mag-ingat ka. Hindi dahil sa wala kami tiwala sa'yo, pero i-check mo mabuti yung paligid mo pag nagda-drive ka. Ay, naku. Siyempre, di mawawala yung pag-aalala mo pagka ganun, lalo late na minsan nakaka-uwi. Kailangan talaga natin maging alerto sa mga ganyang bagay. At maging rin tayo, yung, kumbaga, natin, yung mga experience natin, kumbaga, gawin natin learning sa ating buhay dahil pag laging ganyan yung mga na-experience mo, kailangan mo mag-adjust talaga. Mag-adjust sa sitwasyon, sa mga nangyayari. Hindi pa ganda Pero ganun pa man kumbaga na i-share lang din namin talaga yung mga ganyan topic. Hindi kami pero alam naman namin maraming nakaka-relate dyan. Ayaw lang nila talagang sabihin dahil nga, ayun nga. Marami rin kasi nanonood sa amin ng mga tiga dito na. May mga nagsasabi. Kaya mas alam nila. Racist kami, racist daw yun. Hindi nyo kasi natatanggap, hindi nila natatanggap yung yung mga sinasabi natin na ganun talaga ang nangyayari. Nangyayari, hindi naman sinabi namin na hindi naman gawa-gawa lang. Nakikita nyo naman sa balita. Saka dito dumadami kasi nga, Northeast kami, alam nyo naman, dito ang karamihan sa kanila. So kami, everyday kada magdadrive na experience namin yung mga ililiko ka lang sa stoplight, simpleng four-way nga lang magle-left ka, tapos sila kailangan may sariling lane sila para magdiretso. Wala yun. Kaya ikaw na mismo mag-adjust. Ay, naka. Yun lang naman guys. Na-share lang naman namin sa inyo ang aming mga nasa sa isip at mga experience dito. Yan ang tunay na buhay ng Calgary. Calgary. Hindi namin masasabi sa ibang province kasi dito lang naman kami sa Calgary. Tama. So, ingat-ingat na lang lagi lalo sa pagdadrive sa mga tiga dito sa Canada. Salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.